Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Banat News Updates. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Banat News Updates, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Banat News Updates. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Senator Amy. Barado po si Martin. Naku, barado na. Saan po talaga na si Martin talaga ang ang punot dahilan nitong nung pagkasira ng Uniteam, no? Marami po sinabi, masakit po niyan yung hindi ka naman Marcos. Hala! Hello. Yan po ang pambabara. Unahin na po natin Pakin mo out yun, no? Hindi ka naman issue ni Senator Amy Marcos. Hindi na po ako magpapaliwanag dito, no? Ito na lang po yung sinabi na mismo ni Senator Amy. Ito po ang sinabi ni Senator Amy, binulgar niya po na ito po yung nung sinita niya, no? Hindi naman pala totoo na hindi niya sinisita itong si Martin. Katunayan, nung sinita niya, sinabi ni Senator Amy Marcos. Ito po, ang sinabi ni Senator Amy Marcos, mga ilang buwan pa po ang nakalipas. Hindi na tama yung ginagawa ninyo kay BP Sara at kay Pangulong Duterte. Hindi naman sila nakikipag-away sa atin. Napakatatapang na mga Duterte. Tama po to, no? O, yan. Matapang nga, ang bait-bait sa atin. Wala naman ginawa kundi tumulong. Ito po, salita po. Tsaka isa pa, no? Hindi naman binabangga ng mga Duterte ang mga Marcos. Kahit ang mga Romualdez, hindi binabangga ng mga Duterte. Halos wala silang sinasabing hindi maganda sa kanila. 'Di ba? Halos nakita natin maganda ang pakikitungo ni PBBM, ni VP Sara, maganda ang pakikitungo nila sa isa't isa. Okay naman. Kaso biglang nag-iba ng sitwasyon. Siyempre, nandiyan may gumagatong dyan sa, alam natin, Congress. Hinaan ko lang. Kasi yun ang nagiging issue doon sa Congress. 'Di ba? Doon nagiging issue, doon nanggagaling. So syempre alam naman natin diyan nandiyan yung ibang mga nagagalit sa Duterte. Yung may ayaw sa kanila. So sino ba ang pwede nilang mahook para ipantapat o brasuhin ng Duterte? Syempre dapat yung medyo malapit doon sa close sa mga Duterte. So ayun, at nagtagumpay na nga sila at nakita nila yung taong yun. No? At eto na nga, yung nangyayari ngayon sa mga Duterte na kahit kailan is wala naman talagang ginawang alat, no, sa mga Marcos at Romualdez. So nagsalita lang si Tatay Digong about doon sa Congress kasi nga, 'di ba, merong mga ganyan, 'di ba? Is minasama na, ganto, parang hindi naman tinutukoy iba pero lahat is naapektuhan. Ganun naman kasi magsalita si FPRRD. Like ko sinasabi, kung hindi mo siya masasakyan, talagang maaapektuhan ka. No? Ngayon, ang hindi natin matanggap dito, sa ayos naman, ang nangyayari kasi dito, is ayos naman ang pakikitungo niyang mga yan, biglang nag-iba. Simula nang lumabas din yung survey bilang presidente, no? Yung mga tatakbo, no? Kung ano ang ratings nila sa 2028. Nakita nila lalo na si VP Sara ay may posibilidad na manalo, maging number 1. Kaya yun din ang nakapag-alarma sa kanila lalo. Diba? Yun dun na nagsimula ang punot dulo niya. No? Kahit sabihin natin na may iba pang rason, pero yun ang pinakamabigat na rason. Dahil kapag nanalo ang isang VP Sara, alam naman nila no? Hindi makakalusot ang mga bogus-bogus kay VP Sara. Si Senator Amy Marcos nakipag-alyansa kaya nakabalik. Ito, putulin muna natin rito. Ito po ang hindi nare-recognize nitong mga tukmul na vlogger ng mga tambaluslos, no? Hindi niyo nare-recognize yung fact na yung pakikipag-alyansa ng mga Duterte sa mga Marcos, ayan yung pangunahing dahilan ng pagbalik. Ano po yung ibig sabihin kaya nakabalik? Kaya po nakabalik sa Malacanang yung mga Marcoses, no?
Nare-recognize po yan ni Senator Amy ang matalinong Marcos. Hindi po, matalino rin si Pangulong Diba? Marcos. Talagang yung mga Duterte, talagang nilinis din nila yung pangalan ng mga Marcos talaga. No, ang laki din ng ginampanan ng mga Duterte para makabalik ang mga Marcos, makabangon uli. Kumbaga tumatanaw si Senator Amy ng utang na loob, delikadesa, parang ganun. Palabra de honor, dami ko sinabi. Pero sa tingin ko, mas matalino. Mas si Amy yung gusto niyang makabalik sa Malacanang. Eh, no? Gusto niyang i-redeem, no, yung pangalan ng kanyang pamilya. Pero by the looks of it, Senator Amy, no, pag hindi mo nabantayan itong kapatid mo at nalunod dyan sa pinsan mo, sayang lahat ng sayang lahat ng pinaghirapan, Yun lang. no, na makabalik. Ayan, no, nire-recognize. Ito po yung ayaw i-recognize ng mga Tambi vloggers, na mga Marcos loyalists, no? Ito po, katotohanan po to. Yung sinasabi ni Amy na nakipag-alyansa kaya nakabalik, no? Hindi po dahil sa kabaliktaran na kaya nanalo si VP Sara o kaya presidente po si Duterte. Ibalik lang po natin yung sitwasyon nun, ha. Number 1 po sa lahat ng survey. Kasi wala nanonood. Kaya inagahan ko na wala nanonood pagkadating ng alas 12. tayo na lang, kukunti lang. At least dito may laban-laban tayo. Number 1, si Sara Duterte, anak siya ng presidente, no? Lahat ng advantage na kay Sara Duterte noong 2022 kung gugustuhin niyan tumakbo. Pero yung sinabi, no? Sana tinatalaban kayo. Kung hindi, sa bagay, alam mo yung mga Tambi vloggers at mga PBBM vloggers, tinatablan na nila si Amy Marcos eh. Grabe. Sa lahat po, no? Marcos loyalist kayo, tatablahin nyo si Marcos. Okay. Balik po tayo. Hindi kasi parang nakita kasi ni Amy ang katotohanan ng realidad, no? Ang pinagtatanggol niya naman kasi is may dahilan. No, kung bubuksan natin ang isip natin, no? No, kung Pilipino sa Pilipino, yung karapatan ng mga Pilipino, ang iisipin mo is maiisip mo na tama yung sinasabi ni Amy Marcos, senator. Pero kung iisipin mo yung mga gusto mo lang idepensa yung ganto kasi loyalist ka, ganyan, kasi ganto, ganyan, parang tinatakwil ni Senator Amy, parang gusto niya itakwil, is mali. 'Di ba? Dapat inuuna natin dito yung kapakanan. Kasi tinitignan ni Senator Amy dito is yung kapakanan ng mga Pilipino. At alam niya naman na ang mga Duterte is wala namang ginawa na hindi maganda sa mga Pilipino. Hindi ba kayo nagpapasalamat at naging ligtas kayo nung mga panahon na nakaupo sa FPRRD na kapag lalabas kayo ng bahay nyo, yung mga adik ay hindi na ganun karami? Hindi ba kayo nagpapasalamat kay Tatay Digong na itinawid niya tayong lahat, no? Na buong Pilipino, buong mamamayan dito sa Pilipinas, itinawid niya tayo nung panahon ng pandemya. No? Tinaguyod niya tayo, hindi niya tayo pinabayaan. Kahit nagkabaon-baon sa utang si FPRRD, no, na umuubos ang pondo dahil yun sa atin, hindi dahil sa pangungurakot ni FPRRD, dahil wala naman siyang kinurakot. Hindi sa pinagtatanggol ko sa FPRRD o ang mga Duterte dito, kasi nakikita ko sa kanila noon kung paano minahal ni Tatay Digong ang mga Pilipino. Hindi lang mga taga Davao ang hindi niya pinabayaan, lalong-lalo na ang buong Pilipinas nung tayo ay nilamon ng pandemya. Pilit niya tayong hinatak palabas para hindi tayo masukol doon sa pandemyang iyon. So ang iniisip nyo kasi na si Tatay Digong, ang mga Duterte ay pro-China, pro-China, pro-China. Hindi sila nagsasalita, sinusugod na ng West Philippines, sa West Philippine Sea, sumusugod na ang China. Kinukuha na nila. Paano sila aaksyon? Paano sila magsasalita kung hindi na si Tatay Digong ang presidente? Diba? Anong sasabihin ni Tatay Digong?
Magsasalita siya ng ganto, ganyan sa China, pag mumumurahin niya, pag gagaganto niya, dapat sugurin na yan. Siya ba ang presidente? Siyempre, sasabihin kay Tatay Digong, pal naman to, di ba? Gaganunin lang siya, hindi ka naman presidente. O, di ba? Hindi siya nagsasalita. Si VP Sara, hindi rin siya nagsasalita. Kasi hindi nila trabaho yan, trabaho po yan ng ating presidente. Siya ang dapat na mamuno, mamahala, at gumawa ng paraan tungkol sa problemang yan. Hindi ang mga Duterte. Ngayon, kung magiging presidente ang mga Duterte, diba? Kung mauupo si BP Sara, ayan, aaksyonan niya yan. O mananalo si Tatay Digong. Kaso hindi na eh. Wala silang karapatan sa ngayon na magsalita. Ano bang gusto mo? Ito, sinabi, bakit natin inaaway? Ito po yung mga wordings ni Senator ang di naman nakikipag-away. Nagalit sa akin. Nagalit daw sa kanya si Martin. Ito po ang sinabi ni Martin. Nagalit sa akin, mas Duterte pa raw ako kaysa sa Marcos. Sa loob-loob ko naman. Ito po ang sinasabi po to si Senator Amy po to nagsasalita. Sa loob-loob ko naman, hindi ka naman Marcos. Hello. Real talk po yan, no? Sinabihan siya ni Martin, mas Duterte ka pa kaysa sa Marcos. Alam niyo si Senator Amy lang yung message ngayon sa grupo na yan, no? Alam niyo po, eto na lang, napakasimple, no? Yung naninira sa inyo ng ilang dekada, mas gusto niyo pang kakampi kaysa sa mga Duterte. Pero wala na yan eh. Too late na eh, di ba? Wala na, wasak na yan. Pero in hindsight, no? May mali talaga eh. At isang tao lang talaga yung nag-break niyang unit team na yan. Pero napaganda na rin, no? Alam niyo, wala tayong pagsisisi sa lahat eh, no? Maganda na rin na naganap yan. At least nakilala ng mga tao na hindi kahit sino na lang ang uupo. Na-realize natin kasi noong araw wala na tayong kapag-apag-asa sa mga namumuno eh. Pagka nahalal, pagkatapos ng unang zona, balik na naman sa dati, kanya-kanyang kayod na naman, parang wala na namang gobyerno. Gusto mo maligtas, iligtas mo sarili mo. Kung may gulo, may mga adik, bahala ka kung paano mo poproteksyonan ng sarili mo. Ganun tayo nun. Tapos nakaranasan natin magkaroon ng Duterte. Kaya nagtataka kayo bakit yung mga tao asang-asa sa gobyerno. Nakaranas tayo ng mga Duterte. Kasi nasaan natin na hindi tayo papabayaan, kaya sumandal tayo ngayon sa gobyerno. No, nagtiwala uli tayo. No, pero ngayon, naku, ayan na. Nalalaman din ng mga tao ngayon na hindi pala lahat ng mga gobyerno kayang gawin yung ginawa ni Pangulong Duterte. Okay. Ngayon, ano na lang, pati po yung pagre-report, grabe. Yung pagre-report na lang mismo. Ito po, maraming nagtataka sa inyo. Tama naman yung report. Kaya lang may panlilin lang dun. Yung gumawa niya, yung PCO, yung parang sinabi nyo na merong 95% na binayaran na yung utang. O pag narinig mo 95% binayaran na yung utang ng Pilipinas. Utang dating nun sa tao, wala na tayong utang, binayaran na ni Marcos, 1 taon pa lang. Di ba? Bakit nyo i-report ng ganun? Di ba? Yun yung talaga naman binabawas yung utang. At bakit kayo nagre-report? Sabi ko nga, talaga? Kayo lang ba talaga ang presidente nagbayad ng utang? Isa yan, di ba? Isa yan. So may panlilito. Huwag nang panlilin lang. Ayaw nyo tanggapin yung panlilin lang. Mayroong panlilito kayong ginagawa. Akala ng mga tao, si Bongbong lang ang nagbayad sa lahat ng presidente. Na siya lang yung nagbayad ng utang. Hindi po totoo yan. No? Lahat po ng presidente nagbayad ng utang. Kung hindi na tayo pautangin. Kampi-kampihan po yan. Yung international na tagapautang. Kumbaga automatic na binabawas na, di ba? Itinalakay nga ni Sir Badong. Automatic na binabawas na bawat sa mga presidenteng na uupo dyan. No, binabawas na yan. Yung mga utang na yan. Kaya lahat talaga ng presidente is obligadong bayaran talaga yan. Kahit hindi sila kumilos, talagang nababawasan talaga. Nakukuha yung utang natin. Hindi po basta-basta magpapautang yan, yung ikalawa nilang palpak na Oo, kasi kung hindi ka nagbabayad ng utang mo, pauutangin ka pa uli. Yung report po nila, yung sa Farm Bill, Farm to Market Road, inangkinan nila na kanila lahat yun. Tapos eto nga po, yung report po nila sa
Yung report po nila dito sa may ay bago pa pala yan, yung investment. Nung una nilang sinasabi trilyon. Tapos bumaba kasi ang dami nag-point out. Ano lang pala yung nire-report nyo eh. Ha? Ang nire-report nyo naman pala ay hindi naman pala tunay na report. Kung hindi, ang nire-report nyo pala ay pangako pa lang o pledges pa lang. O so binawasan nila ng binawasan. Tapos may report na naman na may report na naman sila na ito latest yung nire-report nila na pinakamataas, pinakamarami nag-invest sa Pilipinas. O in-expose po sila ngayon ni sino ba yun? Yung sa Manila Times, si Tiglaw. Talagang lalaki po yung investment natin kasi pati pala yung mga pinangako pa lang, yung mga nagkapirmahan pa lang at saka yung malupit doon, pati po yung susweldohin ng mga OFW, yung mga kita ng OFW, ayon to kay Tiglaw hindi po to sa akin, hindi naman ako ekonomista. Kino-quote lang natin si Tiglaw. Pati pala yung kikitain ng OF na Saudi, kasama dyan. Sa investment na... sabi nga ni Tiglaw kung isinasama niyo pala yung kita ng mga OFW, ay tayo ang pinakamaraming bilang isinasama nila na direct investment. Tayo pala laging pinakamalaking investment kasi pinakamaraming nagpapasok ng dollar OFW. Sabi ko, patay na. Pati pala yung direct investment. Kasi iba po yung nire-report ng Bangko Sentral Bumaba yung investment natin eto na naman po, yung sa NPA. May panlilin lang po Merong panlilito pala. Huwag panlilin lang. Kasi siyempre, kinokorek ko po may panlilito. Nalilito po yung mga tao. Maaaring tama yung deklarasyon nyo, no? Na zero guerrilla front active. Paano hindi active? Na biglang nag-active ngayon. Lumusob Naiipon. Sana po walang panlilito, no? Para lang po tapos time and again, napoprove na mali yung gustong iparating ay hindi naman pala yun. Kaya ang dami nag-react kala ko ba wala na NPA? Bakit meron pa rin labanan? Kasi nga, nalito yung mga tao sa report nyo. Pinagmalakihan nyo pa nga kagad yung mga Duterte, di ba? Yun yung point ko Maging makatotohanan po tayo sa report kasi po nung panahon ni Duterte, wala pong report Nakikita namin yung mga trabaho Ayon at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat News Updates at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na ating napakinggan, no? At binigyan ng reaksyon walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol sa videong ito na ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.